umaga po sa ating lahat, sa mga masugid po naming taga-subaybay na tuwing umaga po ay nakikisabay. So welcome po sa ating 5th day ng Morning Tilaok po. Isang pagbati mula po dito sa tahanan ng The Sanctuary Church. And before we start po to share at balibulay ng salita ng Lord sa umaga nito, let us all bow down our heads and let us all pray. Father, Lord, we thank you for this wonderful day. Lord, isang panibagong umaga, opportunity na naman para sa bawat isa na makapakinig ng salita mo, Lord, na maghahatid ng paalala, ng comfort, Lord, ng encouragement sa bawat isa, Panginoon Diyos. Lord, lead this day, O God, by your Holy Spirit. Lord, tunay na wala kaming magagawa kung wala ka sa bawat isa sa amin, O God. Lord, we thank you and let thy kingdom come, let thy will be done as we start our day seeking you in Jesus' name. Amen. So sabi po sa Ephesians 5, verses 15 to 17, so then be careful how you live. Do not be unwise, but be wise, making the best use of your time, because the times are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will. Pinagmatan ko po ang morning devotion natin ngayon ng making the most and best of time. So, sa karamihan po, time is so precious. They call it time is so gold. Tama po ba? Bakit? Kasi pag ang oras ay lumipas na, hindi mo na ito maibabalik. As Christians, we are not to manage our time the same way how the world manages theirs. Bilang anak po ng Panginoong Diyos, we must make sure to seek God in everything that we do. Why? Sabi ko nga po kanina sa prayer ko, we can't live without the Lord in our life. So, we should organize our time and plan talaga wisely for the future. Una, lalo na po sa mga nagtatrabaho, sa working na ngayon, di ba minsan meron tayong to-do list? Kasi ayaw natin na hindi tayo maging productive on that day. So, sabi po dito ng mga Bible scholars natin, be careful to make a good improvement of precious time. Marami po ngayon talagang nasa 2 months na tayo po ng quarantine. Para sa kanila, it is a negative impact to them. Why? Kasi hindi na sila nakakalabas, hindi na nila nagagawa, naging limitado lahat ng ginagawa natin. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na during this quarantine period, merong gift na binigay ang Lord. It is the gift of time. Why? Nagkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng mas matinding bonding sa pamilya natin. Lalo na sa mga nag-work, lalo na sa mga nag-aaral. Dati, busy tayo lagi. Minsan hindi na natin napapansin kung ano, na meron pala tayong obligasyon at responsibilidad. Ngayon, mas maraming na-restore na brokenness. Tama po ba? Mas lalo tayong nakilala natin ng isa't isa na minsan sa bahay hindi pa natin nakakausap. Pero because of this quarantine, we make realize sa mga bagay na, Lord, ang dami mo palang binigay na talento sa akin. Lord, ang dami ko pa palang pwedeng gawin kahit nandito ako sa loob ng bahay. Sabi naman ni Rick Warren, time is your most precious gift because you only have a set amount of it. Sabi nga po si isang quotes ng isang produkto, every drop counts. Totoo po yun. Bawat minuto ay mahalaga. Kaya nga, dapat maging maingat tayo. Ano yung sasabihin natin, ano yung gagawin natin, kasi hindi na natin ito maibabalik. So, how can we make the most and best out of our time, lalo na ngayong quarantine period? Sabi kanina, it is our time to improve ourselves. It is our time to innovate. It is our time
to seek wisdom from the Lord. Ano ba yung pwede natin gawin? And nagpapasalamat po kami sa Panginoong Diyos. Aside of testimony lang po, na akala namin wala na kaming pwedeng gawin kasi limitado yung pagiging galaw ng church ngayon. Pero nakakatuwa po how the Lord give us wisdom na mas marami pa pala kami marireach out doing these online services na meron tayo ngayon. So we praise God for that, mga kapatid. Sabi sa Psalms 90 verse 12, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Pero tandaan po natin, we cannot gain wisdom from the Lord kung hindi natin ito hihingiin. Pangalawa, live with eternity in mind. Kapag naka-mindset sa atin, meron tayong eternal perspective, it will lead us na gawin yung mga bagay na merong kabuluhan, na merong kapakinabangan, na makakapag-glorify sa Lord. And the question is right now, mga kapatid, nagkaroon ba ng kabuluhan ang oras ng quarantine period mo sa Panginoong Diyos? Did you glorify the Lord sa loob ng 2 buwan kahit ikaw ay nakakulong at nag-stay at home? We can make the most and best of our time by reading always the scripture of the Lord, yung love letter ng Panginoon, and sharing the good news ng ating Panginoong Diyos. One shot away lang ang mga kaibigan natin. One shot away lang yung mga friends natin sa Facebook. One share away lang ng mga inspirational videos and devotional videos like this, mga kapatid. By that, magkakaroon na ng impact yung time na binigay sa'yo ng Panginoong Diyos. Let's live our life to the fullest, knowing and doing the God-given purpose in our life. Once again, be careful to make a good improvement of your precious time. Time is gold. Time is so precious. Ito ay regalo mula sa ating Panginoong Diyos at walang ibang makikinabang kundi ang kingdom ng Panginoong Diyos. Sa mga kapatid, keep in mind then that you cannot guarantee, we can never guarantee tomorrow. We can never boost of tomorrow. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari bukas. Sabi ko nga, for me, Lord, kailan man matapos itong quarantine period na to, matapos man this May, ma-extend man sa June, but Lord, what I desire most, Lord, yung quarantine period ko, it is a quality time for me. Doing your will, doing your purpose, even stay at home. Do not procrastinate, mga kapatid. Make plans for the future. And that can make your time the most and the best out of it. Para sa ating lahat, huwag nating sayangin yung oras. Kung hindi ka man nag-work from home, hindi ka man nag-aaral, you can make the most out of it. Doing what can glorify the Lord. Improve your skills, improve your talent, discover it, at gamitin mo yan. Pagbalik mo, when this quarantine stops, you improve yourself at magagawa mo yung excellent way para sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Let us also close this in prayer, mga kapatid. And we pray for you. Lord Jesus, thank you for the gift of time na binigay mo during this quarantine period. Kung saan, Panginoong Diyos, Lord, lalong lumalim yung bonding namin with our family, with our friends, Lord God. Na Lord, yung mga matagal namin hindi nakakausap because of this gift of time, Lord, we make the most and best out of it. Na reach out namin, Lord, yung malalayo na hindi namin nakakasama, Lord God. Lord, thank you. Give us the wisdom, Lord God, and always let us learn, Lord Jesus, na talagang gamitin yung oras na binibigay mo sa bawat araw, na Lord, may pakinabang, hindi lamang para sa sarili naming growth, kundi Lord, sa expansion and sa advancement ng kingdom mo. And that is the reason why we live, Lord God, to do your will, Panginoong Diyos. Hindi mag-petics, but Lord, to plan always for the future, Panginoong Diyos. And Lord, to have, oh God, an eternal perspective that will lead us to do things na may kabuluhan, that can reach out souls for you, Panginoon Diyos. Lord, thank you for everything. Thank you for this gift of time, Panginoon. Na Lord, that it restores many relationships, Jesus. Thank you, Lord.
darating na oras na aming buhay, ay sinusurrender na namin mula ngayon sa tanging pangalan mo, Panginoong Diyos. We give you all the glory, we give you all the honor and thanksgiving. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sige. Has come, still my soul sing your praise.